Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we give God a hand of praise? Come on, everybody, clap your hands to Jesus. Hallelujah. He's worthy to receive honor, glory, power, forever and ever and ever, all the days of our lives. Because His goodness never changes. Amen and amen. Hallelujah. Oh, glory. Father, we thank you for your sweet, wonderful presence, Lord, in our midst today. You are so much good, beyond compare, beyond description, oh God. Thank you with all of our heart. Because as you have said in your word, that you will never leave us nor forsake us, wherever we go, even in a place of darkness, in a place of difficulty, in a place of any situation, Father, you are there. And you are so faithful to your promises. We thank you so much, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na masasandalan, mapagkakatiwalaan, matibay na sandigan ang bawat salita mo, ang bawat pangako mo. And today we are here, Lord, to worship you. Your presence is more than enough joy in our heart. Your presence, Lord God, is our strength. In this world we have troubles, but in your presence we have peace and joy. So thank you. Thank you, Lord. Come on, feel His presence. Come on. Feel His goodness. Allow the Lord to love you. Allow the Lord to embrace you. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. And as the Lord ministering to you, church, He's doing something great, something good in your life. He's doing something miraculous. Because God is a miracle working God. Whatever your needs right now, if you need comfort, God is comforting you. If you are broken-hearted, the Bible says God is very near to those who are broken-hearted. If you need healing, He is our healing. If you need wisdom, He is our wisdom. Whatever your needs. God has more than 7,000 promises in the Bible. And all of those promises are answers of all man's problem. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Come on. He is here. He's touching you. Allow the Lord to touch you. Say thank you, Lord, with all of your heart. Thank you, Jesus. Thank you that I am free now. Thank you, Lord, for your goodness in my life. Jesus. Jesus. So, Father, we thank you for that wonderful love. Holy Spirit, thank you for your presence. Jesus, thank you for opening heaven for us so that we can enjoy this kind of fellowship and relationship with our good Father. Thank you. And today, your word will not only comfort us, but it is our strength. Your word is our living hope, O God, today. And as I deliver your word, people will be set free, be healed, be prospered, be delivered from any slavery of vices or whatever emotional problem. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, the Lord is here. Amen. I can feel His presence. Amen? Can you feel God's presence? Alam nyo, naalala ko minsan dito na while I am teaching, no? I can really feel God's presence. And the presence of the Lord is more than enough for us. It is more than a message. It is more than anything else. Kaya nga, kapag tayo po'y sumasamba sa Panginoon at nandiyan ang presensya niya, be still. Because when God is there, meron siyang ibinubulong sa'yo.
Amen? At kapag merong ibinubulong ang Lord, be still. Sometimes kapag ako po yung nagwo-worship alone, halimbawa meron akong background na music or merong umaawit and I can feel God's presence, sometimes pinapatay ko na yun because God's presence is already there. And I want to be still and hear something from God's heart that He imparted into my heart. Amen? At ang pinakamaganda dito na sinasabi ni Lord ay ito, I love you. Amen? The words I love you strengthens a person. At sabi nga, hindi ko talaga makalimutan eh. Your name is Walter, but I call you Love. Amen? Praise God. Hallelujah. So God, thank you so much for that kind of love. Amen. Come on, one more clap offering to our God. Praise the name of Jesus. Actually, mahaba pa po yung revealing Jesus natin. Kaya lang kagabi, while praying to God for the message today, it seems like the Lord is talking to me na, kasi minsan kapag hindi nagbe-burst sa puso ko yung mensahe kahit nagawa ko na, hindi ko talaga itinuturo. Kasi I want to teach something that is alive in my heart. Upang nang sa ganun sa bawat pagbigkas natin ng salita ay kasama ang buhay ng Diyos. At ito pong kailangan natin. Now, as I pray to God, naipakita sa akin ang situation ng mundo na ating kinalalagyan ngayon. And you know what? In our time, there's a lot of, this is the world that full of stress, full of problems, full of sorrows, full of, sickness and diseases. Although, itong panahon natin, we are now in a computer age, parang panahon ng mga matatalino. Well, it was prophesied that in the last days, knowledge will increase. Magkakaroon po ng karunungan, katalinuhan ng lahat ng mga tao in the last days. At makikita natin ngayon, maski yung mga bata, marunong na po mag-computer, no? Marunong na po silang artista na rin ng mga bata ngayon, nagti-TikTok na sila. Di ba? And a lot of, invented technology para mapadali ang communication. At maraming salamat sapagkat yung mga na-inventong ito ay hindi man natin alam kung ano talaga ang kanilang layunin, bakit nila inimbento ang mga katulad ng social media na to, pero benefits na rin sa atin sapagkat ito'y isang kaparaanan so that we can share the Word of God in a fastest way, no? Kasi we are sharing God's Word not only in the four corner of this building, but we are now sharing the Word of God all over the world. Amen? Kaya hello Israel, hello Hong Kong, hello Macau, hello Japan, hello Australia, and hello to Canada, and America, and to all the nations of the world there in Europe, Spania, no? Hello everyone. Welcome to Ever-Increasing Grace Sunday Worship. Praise God. And I declare God's blessing to you, that the Lord will minister to you as we go on in the service. Praise God. So, my message today, I entitled it, The Needful Thing. Ano ba talagang kailangan natin sa mundong ito? People are so stressed, making money, searching for money, looking for money, so much stress to have a title in this world. People are so much stressed and doing all their best to have position in this world. So what is the needful thing? Ano ba talaga kailangan sa mundong ito? Lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami pong mga problema. Ang mga kabataan nga natin ngayon, grabe na rin busy. No? Busy. B-U-S-Y. And the acronyms is being under Satan's yoke. No? So, those people who are busy are being under,
Satan's yoke, meaning if you are busy enough in your doing, in your own in your own doing, sometimes you forget God, then you are doing it in your own way. At dito po lalong napapakumunoy ang buhay ng tao. Unti-unti hindi niya namamalayan, pabigat ng pabigat ang kanyang dinadala, pabigat ng kanyang nararanasan, sapagkat hindi niya namamalayan, he is very much busy doing his own thing, na nakalimutan na niya yung dapat na buhay niya, at yun ay ang kanyang relasyon sa Diyos. You know? In this midst of everything going on today, you know, God is poised to move. What's about to happen will be greater than all the evil we see around us. Higit pa po. Kung ano po yung mga nakikita natin ngayon, it was prophesied in the Bible that lalo pang matindi ang mga pangyayari na tribulasyon sa mga hinaharap. Well, hindi ko sinasabing ihanda ninyo ang sarili ninyo, sapagkat alam ko that we are already prepared, because we know that when God is with us and go along with us, we can do all things and we can conquer everything. Not because we are strong in our own, but because there is the one who promised who go along with us is more than conqueror. Amen? At tayo po'y mananagumpay sa Kanya na nagmamahal sa atin. Kaya kapatid, sa laban na to, sa takbuhing ito, sa journey na to, sa mundong ito, don't ever walk alone. Walk with Jesus and let the Holy Spirit move and walk through you. Amen? Now, tingnan po natin, gusto ko lang pong basahin yung mga signs of the end times na tinanong ng mga alagads habang sila po'y nasa bundok Olibo, habang nagpe-pray si Jesus. Pagkatapos ng prayer niya, lumapit yung mga alagad at tinanong po nila. Ito po, in Matthew chapter 24, verse 3, sabi niya, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Alam mo ninyo, napipicture ko po doon sa tagpong ito na si Jesus po ay nandoon sa bundok Olibo. Hindi pa ako nakarating ng Israel, paparating pa lang. Amen? Pero doon sa Mount Olive, isang mataas na lugar yan. At natatanaw po niya ang Israel. Lalong-lalo na po yung the place of, doom. Yung malaking templo, no? Yung kinatatayuan ng templo. At habang tinititingnan ni Lord, nakikita niya yung mangyayari. Okay? Sa hinaharap sa bansang Israel. At maring naikukwento niya sa mga alagad, kaya tinanong ng mga alagad, ano yung mga senyales ng iyong pagbabalik at ang katapusan ng mundo? That's the question. Now in verse 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. No one deceive you. Don't be deceived. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Nagkaroon na po ba ng digmaan? Nation against nation? Pestilences? Taggutom? Sabi, lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Well, hindi ko alam kung natutuwa kayo na nabubuhay ngayon sa panahong ito. Pero tayo po ay nabubuhay sa panahon na pinaka-prosperous na bahagi ng ating kasaysayan sa buong mundo ever. Ako, I'm so thankful that I'm born in this age. Sana nga, mas bata pa ako ng konti, no? But anyway, I look young. And gusto kong tumandang cute. Amen. Why? Because I know if God is with you, sabi ko nga, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Amen. At, of course, being healthy every day. Praise God. So, all of these are beginning of sorrows, sabi ganon. Nabubuhay tayo enjoying
the prosperity of this nation nowadays, but there are a lot of stress happening in this world. But you know what? Pwede ka namang maging antay eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka maapektuhan, pero ito po, may nangako na kasama tayo at yung nangako ay punong-puno ng kapayapaan sapagkat siya ay hari ng kapayapaan. And because He is the King and the Prince of Peace, glory to God, even though there are troubles happening in the outside, you will be filled with peace because He is with you. Hallelujah. And this is life. Kaya lagi ko pong sinasabi, kapatid, don't ever walk alone. Don't ever depart from the Prince of Peace or from the place of holiness on your holy ground. Because on your holy ground is the place of victory for you. Your holy ground is the place of peace for you. Your holy ground is the place of joy for you. Your holy ground is the place of prosperity for you. Kaya wag kang aalis o lalayo at lumakad na mag-isa sapagkat once na lumayo ka, hallelujah, you will experience darkness and sorrows in this life. Kung ano nangyayari sa mundo, mararanasan mo. So you have to go back and be in the eagle's wings, in the shadow of the Almighty. And there you are safe in that place of refuge. Amen? Ito po yung mga mangyayari. Verse 9, sabi rito in Matthew 24, then they will deliver you up into tribulation, and kill you. Are you ready to be killed? Sabi rito kill you. Pero alam nyo, iba sa panahon natin ngayon. The Lord loves you. Pero ito po katulad ng nangyari na sa mga alagad, whatever it takes, in life or in death, I will serve the Lord. Ano po mo ang mangyayari sa akin? I will serve the Lord. My life is the Lord. And wherever you are, don't ever seek life from anywhere else because your life is in the Lord. Alam po ba ninyo na ang Kristiyano ay walang kinakatakutan? Especially kamatayan. Sino dito na natakot mamatay? Ang Kristyanismo ang siyang pinaka masaya at pinakapayapang paniniwala sa buong mundo. Why? We know that we have life now. We know that we have eternal life now. Amen? And that life in us ay hindi kayang patayin ng anumang pestilences o anumang virus at hindi kayang sirain even the grave. Even physical death. So, we are rejoicing. Hindi katulad ng ibang mga religion na they are doing something good, they're trying to serve their God. Nangangaral sila, pagkatapos pag sila'y namatay, sila'y nananalangin na tanggapin nawa ang kanilang kaluluwa. So, ibig sabihin, they're not sure. A lot of religion, they're not sure of their belief. Ibig sabihin, haka-haka. Kapatid, hindi haka-haka ang ating pananampalataya. Ito'y tiyak, sigurado. Now pa lang, you have eternal life. And you have the life with God now. Kaya nga po, we are rejoicing. At yan ang dahilan kung bakit hindi natin kinakatakutan ng kamatayan. At yan din ang dahilan na hindi tayo masyadong nagluluksa. Although, of course, there's sadness. Kapag meron pong namamatay na kapanalig o kapananampalataya natin, kasi hindi na natin siya makikita, yun lamang po, no? Pero, yung maging malungkot ka buong buhay mo, hindi mo naintindihan po ang katotohanan nito. Alam mo ba na yung anak mo na yan, yung kapatid mo na yan, yung asawa mo na yan, kung siya po'y namatay na, praise God, he is now enjoying heaven with Jesus. So you have to rejoice. Amen? Hindi ka dapat mabuhay sa pansarili mo lamang, nakasentro sa sarili mo lamang, wala ka na. Ang daming utang na naiwan, paano na ang buhay ko? Kung bakit ka pala umiiyak? Dahil sa utang na iniwan niya. O di kaya, wala nang magpuprovide sa amin. Paano na lamang yung mga anak mo? So ibig sabihin, nakasentro ka sa sarili mo. Amen? Hindi ka umiiyak at nalulungkot dahil nawala siya. Umiiyak ka kasi wala nang magpuprovide sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka nakatingin sa Diyos na siyang magpuprovide ng lahat ng pangangailangan mo. Church, I tell you, Christianity is all rejoicing in the Lord, praising and giving thanks to God because He is good and He is faithful to all His promises.
glory. Namatay yung kamag-anak mo, mananampalataya, praise God. Hindi naman ibig sabihin na mag-rejoice kayo, pero pwede tayong mag-praise and worship. Amen? Ba't walang gumagawa ng ganon? Praise and worship tayo. Why? He's now facing the Lord. Amen? Meron nga ako nakita dinala nila dun sa sementeryo, nagchat-chatcha yung mga nagdadala ng kabaong. Sabi, bakit nagchat-chatcha mga to? Kasi nga raw, yung kaluluwa niya nasa heaven na. Di ba? Sabi nga ng isang kasabihan, di ba? Nung dumating ka sa mundong ito, ikaw ay umiiyak at tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid mo. Pero nung umalis ka sa mundong ito, ikaw ay tuwang-tuwa at umiiyak naman yung mga tao sa paligid mo. Amen? Bakit ka tuwang-tuwa? Because you are now in your eternal eternity. So make it sure that you will be in that eternal place with God. Or else, you will be in eternal damnation. Okay, let's go back here. This will be the tribulation coming in the future. So we have to prepare ourselves. Okay? At hindi naman tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin siyempre katatakutan ng mga to sapagkat merong nangako na sasama sa atin. Sabi rito, you will be hated by all nations for my name's sake, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Lawlessness, kalapastanganan ay, will abound. Lalago ang kawalang hiyan ng mga tao. Kahit gaano kaprofesional ang tao kapag wala sa Diyos, he can never have a good character if you are separated from the source of all good. You can never have. But, and because of this, the love of many will grow cold. Pero ang mga taong nasa Panginoon at patuloy na naglulunoy sa presensya ng Diyos, they are very much conscious of God's presence in their lives. Hallelujah. Your love to God will never ever grow cold. Kundi lalong mag-uumapoy, lalong mag-iinit ang pag-ibig na yan. Why? The more that you experience the presence of God, the more that you want more. The more that the presence of God is pouring out, the more that you say, Lord, I want more. I want more. Hanggang sa hindi mo na namamalayan ng sarili mo, lumilipad ka na sa kagalakan at kapayapaan at sa buhay mo. Hindi katulad ng pagkain sa pisikal, na kapag gutom ka, you want food, pero kapag puno na yung tiyan mo, kahit maraming pagkain, ayaw mo na. But in God's presence ay iba. The more that you are filled with God's presence and filled with joy and gladness, the more that you want more of Him. So ibig sabihin, your love to God will never grow cold. As long as you allow the Holy Spirit to love you, sabi po ng Romans chapter 5 verse 5, the Holy Spirit is pouring out God's love into your heart. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Ang ibuhos ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Sapagkat tayo po'y nilikha ng Diyos para ibigin niya habang buhay. That is the reason why God created you, and that is also the reason why God redeemed you, and that is the reason why Christ died at the cross for you, to be loved by Him. So you just allow the Lord to love you. And I tell you, all your problem will be gone. Amen? Hindi ko ibig sabihin na hindi na kayo magkakaroon ng problema, but your problems ay tawanan mo na lang sapagkat alam mo that you have a big God and you are focusing to God, you are magnifying God, therefore, you can never see your problem anymore at magtaka ka. Asan na yung malalaking pong problema? Hindi ko na makita. Naglayasan na. Why? You are focusing to God. Pero sabihin ko sa inyo, if you're gonna focus on the problem, paggising mo sa umaga, magsalita ka problema.
iniisip mo, problema. Yung problema mo sa asawa, problema mo sa trabaho, problema mo sa anak, problema mo sa sarili mo, problema mo sa bunganga mo, problema mo sa pag-iisip mo, problema mo sa bayan mo, sa biyanan mo. Lahat na lang problema. Pag harap mo sa salamin, pati yung mukha mo, kita mo, problema na rin. Ano? Bakit? Wala ka ng ibang nag-isip ng problema. Hallelujah! Think of God who is concerned of your problem. At ang sabi po ng Bible ay, eto, cast all your anxieties on Him. Why the Bible says that we need to cast our anxieties on Him? Sapagkat alam ng Diyos na hindi natin kayang solusyonan ang problema natin sa ating sariling kakayanan. Kaya sinabi ng Bible, we have to cast all our anxieties. Ibig sabihin, when we cast all our anxieties on Him, wala kang ititira para sa iyo. Ibigay mo lahat sa Diyos yan. At ang ibabalik sa iyo ng Panginoon ay kapahingahan, kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, at karunungan. This is the way we experience peace in this troubled planet, Earth, full of sorrows. Kaya nga, the love of many will grow cold when lawlessness comes. Sabing ganon. Bakit? Because they are focused on the things of this world. No, hindi ko sinasabi na we have to ignore. Kaya nga, ako nga minsan, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Kasi kapag makinig ka ngayon ng television, ilan ang nadagdag na namatay, nadagdag na nagkasakit, nadagdag na ganito. Hindi. Ang lagi ko ngayong pinupukusan ay dito, ilan ang nadagdag na pera sa bank account ko. Ilan ang nadagdag na kaluluwa. Amen? Ilan ang nadagdag na blessing ni Lord sa akin ngayon. Wow! Glory! Habang nagkakagulo ang mundo, ikaw ay nagre-rejoice sa presensya ng Panginoon. Amen? Wala makapag-amen. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Hallelujah. Are you long for the end to come? O hindi pa kayo handa? Ready na ba kayo? Baka hindi nyo pa maiwanan yung karinderya nyo kasi simula pa lang. O di kaya, kabibili mo pa lang ng brand nyo na sasakyan mo, Pastor, hindi pa medyo nagasgasto. Huwag pa naman. Huwag naman muna ngayon. Amen? Alam po ninyo, magtrabaho tayo, magnegosyo tayo na parang malayo pa ang pagbabalik ng Panginoon. Pero, dapat nakahanda tayo and meron tayong pananabik sa puso na parang mamaya na darating si Lord. Amen? So, ibig sabihin, we must have excitement every day. Lord, when you come today, thank you. I am ready to abandon everything in this world. Amen? Handa na po ako, Lord, na i-cancel lahat ng meeting ko, makasama lang kita. Praise God. Amen? So, what is the most important thing needed in these last days? Meron pong tagpo na si Jesus ay nagpunta po sa bahay ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Kasama po ang kanyang mga, meron pong magkapatid na si Marta at saka si Maria. In Luke chapter 10, verse 38. Sabi rito, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. So, ang nagpapatuloy palagi kay Lord, mga kababaihan, parang panahon din natin ngayon, karamihan po nag-entertain po sa mga pastor ngayon is mga ladies. Sabi rito, and she had a sister called Mary. Ang nagpatuloy kay Jesus ay si Martha, pero meron siyang kapatid na ang pangalan ay Maria, who also sat at Jesus' feet and heard His word. So, anong ginawa ni Martha at saka ni Maria? They sat at Jesus' feet and heard His word. So, pinakamahalaga po na magagawa ng tao ay makinig ng salita niya. Verse 40, but Martha was distracted with much serving. So, habang nakikinig sa Maria, si Martha naman ay naghahanda ng pagkain. He want to serve the Lord. Diba? Parang yung iba sa inyo, o di kaya marami pala sa inyo. Amen. Kapag ka merong okasyon, mas maganda na doon sa kusina, may dalang supot. At naghahanda ng pagkain. Mas pinapahalagang kaysa yung pakikinig. Pero si Maria, mas pinili niya ang makinig ng salita ng Diyos. Kaya,
Habang abala si Marta, na-distract siya. At medyo siguro naninikip yung dibdib niya kasi sabi niya, tamad-tamad tong kapatid kong si Maria na to, nandun lang nakikinig. Hindi man lang niya ako tulungan dito, no? Ganon minsan, no? May mga nagtatrabaho, akala mo, sipag-sipag, yung pala, ang daming murmuring sa puso niya, ang daming pinagdadaldal, amen. Akala mo napakasipag, yung pala, full of murmuring, masama pala loob niya sa ginagawa niya. Okay? Parang Marta lang. Kaya eto, hindi na niya natiis yung kanyang sarili, lumapit siya kay Lord. Sabi rito, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Wala ka bang pakialam? Wala ka bang malasakit sa akin? Ako lang dito ang naglilingkod, ako lang dito naghahanda ng pagkain, sabi niya. Alam mo, sabi ni Lord, oo nga, no, kawawa ka naman, Marta. Naawa ba si Lord kay Marta? Kawawa ka naman, ako pawis ka na, ako amoy ano ka na asim ka na dahil sa, amoy suka ka na dahil sa katatrabaho mo. Hindi na ganun si Lord, hindi siya naawa. Ano sabi ni Lord? Verse 41, and Jesus answered said to her, Marta, Marta, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. And Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. So ano po ang pinili ni Maria? Ang umupo sa paanan ni Lord at makinig ng kanyang salita. Kaya ang tao na abala sa mundo, na akala niya yung ginagawa niya para sa Lord, na hindi naman nakikinig ng salita ng Panginoon, ay they are full of worry and trouble. Kapatid, if you are worrying and troubling, tama ba yun? Troubling. In what you are doing, so-called for the Lord, ibig sabihin, you are out of God's heart. Ibig sabihin, baka ginagawa mo lang yan sa sarili mo at hindi pinapagawa ni Lord. Sabagat lahat ng bagay na ginagawa natin in God's perfect will, you can find peace and joy. Ang isang bagay na ginagawa mo, there's peace and there is joy. You understand me? And if you are troubling, parang pagod ka na sa ginagawa mo, alam mo na you are now worried. At habang tumatagal, bawat araw na lumilipas ay you are worrying, ibig sabihin, you might not be in the perfect will of God or that is not the thing that is needed. What is needed is to hear the word of God na siyang pinili ni Maria. God's word is all everyone needs to live successfully. Maraming tao na, okay, maging supporter ako sa church. Eto, marami tayo talagang masasagasaan dito Mamahalin niyo ba si Pastor Walter? Sabi rito iba. Hindi, maging supporter na lang ako sa church. Ang mahalaga, nandoon yung puso ko. Alam niyo ba, being a supporter, being a giver in the church is very good. But if you are a giver without God's word in your heart, then there's no word that brings peace and joy to you. Bakit? Hindi po pwedeng yung gawa mo lamang ang ibibigay mo, kundi dapat yung salita ng Diyos ang siyang nakarooted o nakatanim sa puso mo upang nang sa ganun magkaroon ka ng tunay na kagalakan sa pagbibigay. Kaya ngayon mga magbibigay na hindi nakikinig, hindi na sumasamba, nagbibigay na lang, malayo ang puso, malayo. Alam mo ninyo, kapatid, thank you. But sometimes we are full of worry and stress in life. Hindi ko sinasabing hindi ka ligtas, hindi ko sinasabing hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ligtas ka. Matuwid ka pa rin, banal ka pa rin, iniingatan ka pa rin ng Panginoon. There's no problem in the sight of God for you. But the problem is you, in your troubled status, or stress life. Sabagat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katagumpayanan at kapayapaan sa puso ng isang tao. So don't ever separate the Word of God in your heart. Kaya sabi po dito sa Proverbs 4:20, my son, give attention to my words.
Ano daw? Attention to my words. Doon sa ibang version ng Bible is attend to my words. Amen? You have to attend and hear God's word. Why? God's word are powerful. Ilagay nga po ninyo yan, pakitype nga po ninyo, God's words are powerful. They are living, active, alive, to give, to bring peace and joy in your heart, healing and success, prosperity, blessing in your life. Kaya nga marami mga tao, kahit na they are blessed with money and many possessions, without the Word of God in their life, still their life is kulang-kulang. Their life is lacking something and there's emptiness into their heart. And what is that emptiness? God's Word. So you have to attend, give attention. Pag sinabing give attention, sit down and listen carefully. Amen? Sit down. Don't let your heart be troubled. Kalimutan mo muna yung problema mo. Ano ba yung problema mo? Asawa mo? Kalimutan mo munang may asawa ka. Amen. Kahit sa panandilian lang, papayapa buhay mo. Diba sabi ko nga when you are in the presence of God, makakalimutan mo lahat. Kaya gusto mong pumayapa buhay mo, makalimutan mo yung problema mo, lalong-lalo na kung problema mo, asawa mo, pumunta ka sa presensya ng Panginoon, kahit sa panandalian, makalimutan mo. Amen? And there, you are at peace. Oh, yeah? Praise God. At pagbalik mo, puno ka na ng pagmamahal. Pag alis mo sa presence ni Lord, puno ka na ng pag-ibig. Kasi nga, while you are in God's presence, the Lord is pouring out His love for you in your heart. When you get out in your room now, you are full of love. Nakangiti ka na ngayon sa asawa mo. Ang tingin mo sa kanya ngayon, kagwapo na, kaganda na. Amen? Oh, yun lang ang sikreto. Kung bakit pumapangit ang tingin natin minsan sa ibang tao, kasi nga, nawala yung pagmamahal ng Diyos sa puso natin. Amen? Bakit ba lagi akong bumabalik doon? Siguro mayroong ganun dito. Wala. Ay, sa mga nakikinig, wala rin. So, ibig sabihin, sa mga wala rito. Amen? Praise God. Incline your ears to my saying. Ano raw? Give attention and incline. Ibig sabihin, make it sure that you understand what God is saying. Oh, mga kapatid, ito yung panahon that this world is full of troubles. The more that this world is full of trouble, the more that we need God's Word. Attend it. Kaya kayo pong mga member na wala dito, tapos hindi pa kayo nakikinig, o kaya habang nakikinig kayo kung ano-ano mga pinagagawa nyo sa cellphone ninyo, tapos gusto nyo ng kapayapaan, wala tayong magagawa kundi natin mararanasan ng kapayapaan sapagkat sinabi po ng Bible na magbibigay po ng kapayapaan, kagalingan ay ang salita ng Diyos. Alam niyo ba na kahit anong prayer natin gagawin sa tao, kapag hindi nag-sink in ang salita ng Diyos sa puso niya, never na magkaroon siya ng kapayapaan. Kasi yung prayer is an opening lang. Kaya lang, kung yung puso mo hindi handang tumanggap kasi sarado nga, di wala. Walang mangyayari. Okay? Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. God's word is life. Life. Pag sinabing life, life abundantly. Life that is whole. Life that is complete. Life that is no more loneliness. That is life na walang kakulangan. Ano magbibigay? God's Word. And if God's Word sink into your heart, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, mawawala sa iyo ang depresyon, mawawala sa iyo ang mga bagay na kalungkutan. At kapag nawala iyon, doon palang magsisimula na ang iyong katawan ay magte-take effect ang kagalingan. Amen? Praise God. Again, Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs,
Singing with grace in your hearts to the Lord. So ito po yung gagawin natin. Ano daw? Let the word of Christ dwell in you. The word of Christ, the gospel, the message of grace dwell in you richly in all wisdom. Alam nyo, when God's word is alive into our heart, we can praise the Lord. We can worship Him. Alam nyo, very powerful ang umawit sa Lord. Kung hindi kayo umaawit, never mind your voice. If you are in a good tune, out of tune, no tune, whatever it is, basta yung puso mo umaawit sa kagalakan sa Panginoon, hayaan mo na mag-umapaw sa puso mo ng pasasalamat. Because of God's word that you heard. Amen? Sabi dito, psalms and hymns and spiritual songs. Singing with grace. Ito po yung sikreto para mapuno tayo ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Because there's a lot of trouble coming in to this world. So this is the secret. Amen? Okay, hindi ko sinasabi ito para lamang amen tayo, napapakinggan natin, pagkatapos wala na. Kapatid, kahit narinig nyo to, hanggat hindi natin to ine-exercise at ginagawa sa buhay natin, we cannot experience it. There is the love of God. There is the peace of God. There is the joy of God. There is the blessing of God. It's already there. But you need to experience it. Act on it. Do. Praising God. Take time. Don't let the problems and your worries consume you, but you must be consumed with God's promises. Instead of meditating your problem, meditate God's promises. Open your mouth, sing praises to the Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda na tayo pinagsama-sama, nag-aawitan sa Panginoon, pagdating po sa Sunday service, pero mas maganda na matutunan nyo, umaawit kayong mag-isa sa presensya ng Diyos. That is your time of intimacy with the Lord. Amen? Ako hindi ako umaawit, di nyo pa ako narinig na umaawit dito dahil mamahalin po ang aking talento sa pag-awit. Pero umaawit po ako sa presence ni Lord. Amen? And there, in God's presence, while I am sitting down, closing my eyes to the Lord, my heart is rejoicing, meditating on all of His promises. Glory to God. Oh, hallelujah. My being, my soul, my emotion is filled with His love. At doon, yun yung nagpapatatag ng confirmation. Alam niyo, hindi ka naman agad-agad aalisin sa problema Pero bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan, kalakasan, karunungan upang ang lahat ng problema ay magkaroon ka ng karunungan upang masolusyonan. Amen? At maging daan ka pa upang maging pagpapala sa lahat ng problema mo. Praise God. Kung saan ka may problema. At doon mo ngayon may ipapatotoo, praise the Lord, hallelujah. You can shout out to the wall, there's no problem to be, God cannot solve it. Amen? Oh, glory to the name of Jesus. Will you lift your hands and say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. You know, our hearts are like soil, and God's word is the seed. We are the farmers who sow the seed, planting the word in our hearts, produces a godly harvest. Where do we plant God's word? In our heart. Meron na bang naitanim na salita ng Diyos sa puso ninyo? It must be. And hayaan natin na mag-settle down. You know, it says here, however, we must let it remain in our hearts and not allow it to be uprooted. Ang ayaw na ayaw ng kaaway ay maitanim ang salita ng Diyos sa ating puso. The devil doesn't want that. The devil always send distraction. Kaya nga yung iba, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, sometimes, ang daming distraction. Kung kailan gustong-gusto mo nang mag-church, saka naman dumating yung problema sa aso. Grabe, pati yung aso, no? Nagamit ng demonyo para ma-distract ka. Kababaw naman. Diba? Ang dami-dami
daming pinapadalang distraction minsan. Ngayon, kung hinarap mo yon, edi nawala ka na dun sa Word of God now. Na-uproot. Ibig sabihin, ano ba yung uprooted? Nabunot, natanggal. Hindi nag-sink in ang salita ng Diyos. Kasi, katulad po ng isang pananim, hanggat di nagsisink in, hindi nag-uugat, hindi po yan tutubo. At hindi yan mamumunga. You cannot enjoy the fruit of God's Word. God's Word bear much fruit. Nagbubunga ang salita ng Diyos. Para magbuo ang salita ng Diyos, kailangan mo nang maitanim sa puso ng isang tao. You understand me? Now, once we enter into peace and rest, we know that the seed of the Word has taken root. Nagsisimula lamang na ang salita ng Diyos ay nag-uugat na. Tumutubo na sa puso ng isang tao kapag meron na siyang kapayapaan at kapahingahan sa kanyang buhay. Hello? How are you, my brother? How are you, my sister? Do you have rest now? Do you have rest in mind? Habang ako po kanina ay namamalansya ng damit ko, no? There's a word coming into my mind. Sabi ko, ang kapahingahan, ang kapaguran, ay wala sa dami ng ginagawa ng katawan. Ang kapaguran ay sa dami ng iniisip ng tao na problema at suliranin. So a person is tired, very much tired, because of thinking all of those worries and problems of life. Kasi nakikita ko yung katawan ko naman, kahit anong gawin mo sa katawan mo, kahit pagod na pagod yan, itulog mo ng konti, malakas na naman yan. Amen? Ako, nagbubuhat ako ng kung ano, grabe pawis ko pagkatapos yan. Wala naman, ang ganda naman, yung pakiramdam. Alam nyo, kahit wala kang ginagawa, kung pagod ka sa kaiisip, pagod ka nga. And you can never have rest. Ano sabi ni Lord? Come to me, all of you, or who are having a heavy load. Heavy ba ang load mo? Actually, you cannot have rest unless you find Jesus. Take note of this. Kung gusto mo ng kapahingahan, hindi beach ang kailangan mo. Hindi pasyalan ang kailangan mo. Although hindi ako against doon, ha? Basta may pera kayo at gusto nyong mahuli ng mga nandiyan sa labas, pumunta kayo doon. Hindi ako against sa beaches ako. Nagbi-beach ako, nagbabating suit ako. Pero ang tunay na kapahingahan ay na kay Kristo. Kasi sabi nga niya, di ba? Come unto me, I will give you rest. So ibig sabihin, ang tunay lamang na makakapagbigay ng kapahingahan sa tao ay si Lord. So kapag na kay Lord ka na, you have no peace in your heart, you have no rest in your heart, and God's Word, sow in your heart, na itanim sa puso mo, doon pa lamang magkakaroon ng pagsimula ng pagtubo ng salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Take note, hindi tutubo ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao kung siya ay puno ng pag-aalala. At wala nang ibang ginawa sa buong buhay niya kundi mag-meditate ng problema. Kasi minsan kung ano minemeditate mo, yun lumalabas sa bibig mo eh. Kumusta ka? Eto, maraming problema. Bago gusto mong makihati. Ayan. Kinukumusta mo lang, binahaginan ka pa ng problema niya, no? kaya nakakatakot minsan kumustahin yung may problema, no? Kasi o kaya kinukumusta mo lang, galit ka agad, ano? Nabahaginan ka kaagad. Buti nilang protected ka, shielded ka ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, alam na natin, ha? Kahit anong pakinig mo ng salita ng Diyos, kung wala kang kapayapaan at kapahingahan, hindi siya magte-take root. Kaya, first and foremost, for you to have peace is be in God's presence. May in love ka muna kay Lord. Amen? And be in love with the Holy Spirit. Worshiping Him. So, yun yung po yung lagi mong sinasabi. Bakit? Yun ang buhay natin eh. Okay, let's go to, tingnan natin yung iba-ibang bahagi po ng puso. In Mark chapter 4, the wayside kind of heart.
The sower sows the word. Napakahalaga, ninanakaw ng diablo ang ang salita. Hindi nanakawin ng diablo ang isang bagay na walang kabuluhan, I tell you. Why the devil steal the word of God? Because he know that God's word is powerful. He know that the word of God, sino mang tao na merong salita ng Diyos ang kanyang buhay ay magiging payapa, magiging magalakin, magiging prosperidad, magiging maunlad ang kanyang buhay kapag ang salita ng Diyos nasa kanya. At yun ang ayaw ng diablo na makita sa tao sapagkat wala siya nun. Ayaw niya na nalalamangan mo siya. Ganyan ang demonyo, ayaw niyang nalalamangan. Kaya pag nakikita niya na lumalamang ka na, may kapayapaan ka, tapos wala siya, ay gagawa siya ng distraction. Nanakawin niya ang salita ng Diyos sapagkat alam niya ng salita ng Diyos ay tiyak sigurado na magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. Magbibigay ng kapanatagan sa puso mo. Magbibigay ng kapangihingangan sa puso mo. At eto ang ayaw na ayaw niya, gaganda ang pagmumukha mo, gugwapo ka. Ay walang pumalakpak, grabe ano. Ayaw niyo nun? Sabi nga ng iba, Pastor, anong vitamina mo? Bakit? Parang kumikintab yung mukha mo. Hindi, yung alcohol lang yan, alcohol. Pero ang totoong vitamina yan is the Word of God. Amen? Praise the Lord. The sower sows the Word, and these are the ones by the wayside. Ano po yon? Where the Word is sown, when they hear the word of God, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their heart. Ninanakaw niya, tinatanggal niya. Ay, make it sure, ha? Sabihin niyo kapag naririnig yung salita niyo, hops! Bakit na lang? Huwag mo nakawin to, amen. Pero alam niyo, kapag nakatanim sa puso niyo, wala talaga siya magagawang nakawin yan, eh. Basta hindi wayside yung iyong puso. Amen? Narinig mo, lumalabas lang. Pag narinig mo, lumalabas lang, wala kang minemeditate, ibig sabihin nanakaw yun. Baka mamaya paglabas nyo dyan pa lang sa salamin. Ha? Sa salamin na pintuan natin, hindi na natin alam kung anong pinag-usapan ni Pastor dito. O yung mga nakikinig. Amen? Value the Word of God. Don't let the devil snatch that word in your heart. Okay. Pangalawa, stony ground heart. This likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness. So yung isa, yung number one, na uri ng puso, nakinig, wala siyang naintindihan, ninakaw ng demonyo agad-agad. Yung salita. Okay? Itong pangalawa, tinanggap naman niya na merong kagalakan. Kasi sabi niya, immediately receive it with gladness. But the problem is, they have no root in themselves. Hindi nag-ugat. And some endure only for a time. Saglit lang na nag-endure. Ang galing-galing. Ang ganda. Amen. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Na-bless ako dun. Pag uwi niya, lasing yung asawa niya. Ano ba? Nakalimutan na naman yung salita ng Diyos. So, wala na namang kailangan dito. Nandiyan naman yung Bombay. Dumating na naman si Judith. Dumating na naman yung Bilbil. Ang daming mga dumating sa buhay niya. Eto na, hindi na naman niya alam ang problema niya. Nakalimutan na naman yung salita ng Panginoon. Problema sa asawa. Problema na naman sa ganito. Wala na. Diba? Kinakatakutan nila si Judith sa yung mga Bilbil, sa buhay. Ang sabi rito, they have no root in themselves and so endure only for a time. Afterward, sabi rito, when tribulation, ito matindi, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. The devil is always trying to steal God's word. Again, because God's word is powerful and the devil knows the power of God's word. Alam niyo kung bakit alam ng diabolos yun? That God's word is very powerful? Minsan naglingkod siya sa Diyos Di ba? Minsan nandoon siya He knows how God is powerful na hindi niya kayang labanan ng Diyos. Actually nga, nung nag-retaliate siya dun sa heaven, nagrebelde siya, hindi nga ang Diyos ang lumaban sa kanya. Yung mga angel nga lang, talo na siya He knows that God is powerful.
Kaya alam niya na kapag ang salita ng Diyos nakatinom sa puso mo, mananagumpay ka at wala siyang magagawa. Kaya gagawin niya ang lahat para nakawin ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Tingnan niyo, there are tribulations, there are persecution. Ang ganda-ganda ng pagtanggap mo ng salita ng Diyos, biglang sasabihin ng lolo mo, ng lola mo, kung ano nang ginagawa mo, tamad ka lang, huwag ka lang pumunta doon. Kumbaga, a lot of persecution. And I experienced all of those. Naranasan ko po nung pinagsarahan ako ng pintuan at naranasan ko rin na pinagsabihan akong tamad. Lahat na lang ng klase. Iniwanan, everything. But I go on because God's Word, I know this is life for me. Well, hindi matutuwa ang mundo sa'yo. Pero, natutuwa ang Diyos sa'yo. Amen? Ang mga tunay na tumanggap ng salita ng Diyos, they will endure persecutions or any tribulation or hardship coming in their life. Ang totoong tumanggap ng salita ng Diyos, ipaglalaban nila ang salita ng Diyos hanggang kamatayan. Ang mga totoong tumanggap ng salita ng Diyos, kahit pa ipakain mo sa leon, they will stand. Never mind the leon. Anyway, I will see Jesus. Ang mga totoong buhay ang salita ng Diyos sa puso nila, kahit pa itapon yan sa pugon, they will rejoice. Whatever happening. You understand me? Hindi yung konting problema lang, iiwanan mo ang Panginoon. Kapatid, ibig sabihin, hindi nagsingin ang salita ng Diyos sa'yo. Huwag niyong, alam niyo, ganito yan eh. Kapag alam nila na mayroong salita ng Diyos sa puso mo, hahasikan ka ng sama ng loob sa kapwa mo mananampalataya. Minsan nga, ito matindi, sama ng loob kay pastor. Naku po. Dapat mahalata nyo na diablo na yon. Amen. Kasi dalawa lang yan eh, kundi yung sama ng loob na sa iyo, tapos si pastor ang may kasalanan, di dalawa yan. Kung hindi siya ang diablo, si pastor ang diablo, ganon yon. Huwag naman, kinakailangan maging matalino mo tayo. Amen? Praise God. Pag sumasama na ang loob mo, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos, cast it out. Ibig sabihin, that is not of God. The devil is trying to steal the Word of God that is in your heart para mawala ka ng kagalakan. Hindi ko sinasabi salvation dito kundi mawala sa iyo yung kagalakan. The joy of your salvation. Amen? Okay, number 3, thorny heart. Ito naman yung matinik na puso. Matinik. Now, these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word. Nakarinig din sila ng salita ng Diyos. And the cares of this world, ano daw? The cares, yung mga alalahanin sa mundong ito. The deceitfulness of riches. Grabe, no? Deceitful pala ang riches. Alam nyo, money is not bad. If you don't like your money, give it to me. Amen? Money is not evil, but the love of money. Love. Pag sinabi mong love, there's connection in your heart. If you love money, then money will draw you or will, hihilain ka niya kung saan niya gusto. Kaya nga deceitful Deceitfulness of riches. Akala mo pagpapala na, yung pala, inilalayo ka sa Diyos. Anything na ini-offer sa'yo na malalayo ka sa Panginoon, ay dapat ninyong ma-recognize na sa demonyo yan. Di ba yun ang in-offer ni Lord kay Jesus? In-offer ni Satan kay Jesus. Ano sabi niya? Doon sa temptation, Matthew chapter 4. Kita mo lahat ng yan? Lahat yan. Ang kayang abutin ng mata mo, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sasamba ka lang sa akin. Could you imagine? He is using riches. Kaya nga deceitful Yung trabaho mo, regalo ng Diyos sa iyo yan. Pero kung yung trabaho na yan ay naging dahilan para napalayo ka na sa Panginoon, kapatid, that's not of God. The devil is trying to steal the Word of God in your heart.
Dapat mahimasmasan ka. Kung hindi ka pa na mahimasmasan, may pader dyan, no? Di ba? Mahimasmasan tayo. Love nyo ba si Pastor? Amen. Praise God. Sabi rito, and the desires for other things entering in choke the word of God. And it becomes unfruitful. Ibig sabihin, yung mga desire for other things, nag-desire ka sa mga bagay-bagay, parang hindi mo naintindihan na kapag ka ang si Lord nasa sayo, kompleto ka na. Alam mo ba, huwag mong habulin ang kayamanan sapagkat ilalayo ka sa Diyos. Pag si Lord ang kasama mo, kayamanan, kasaganaan ang hahabol sa iyo. Gusto niyong habulin kayo ng lahat ng pagpapala, lahat ng anumang bagay? Si Lord ang unahin mo, hahabol sa iyo yan. Amen? Minsan nga magtatago ka na kung saan ka, pupunta pa rin eh. Amen? Pastor, totoo ba yan? It is God's Word. Amen? Na-choke sila O tingnan natin ngayon yung... Kaya naging unfruitful, hindi naging mabunga. We're not talking about salvation here, kundi yung bunga ng salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid. You are saved when we talk about salvation. But what we are talking here is the fruit. Yung mag-take effect, yung maranasan mo, yung ma-experience mo, ang katotohanan ng buhay na salita ng Diyos. That's what I'm talking here. Bakit? Because marami pang mga darating na mga pagsubok, marami pang mga darating na tribulasyon, marami pang mga darating higit pa sa COVID-19 na ito na nangyayari sa buong mundo. Mga digmaan, pestilences, earthquake na darating, mas matindi pa ang mga darating sa hinaharap. At kung hindi ka handa at kung walang salita ng Diyos na nakatanim sa puso mo, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay Kristiyano na lupaypay, talunan, full of sadness, full of loneliness, pero pwede ka namang mabuhay na punong-puno ng katagumpayanan at puno ng kapayapaan, ano man ang mangyari sa mundong ito, at yan ang nais ng Lord, at yan ang plinano ng Diyos, at gugustuhin ng Diyos na buhay mo, kapatid, hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya have a good heart. Okay? Good ground, heart. These are the ones sown on good ground. Ano yung good ground? The heart. So let your heart be a good ground of God's Word. Those who hear the word, narinig nila, accept it, and bear fruit. Nagkaroon po ng bunga. At yung mga bunga nila, hindi bunga nga o bungang araw, kundi bunga ng banal na Espiritu. Sabi dito, some 30-fold, some 60, and some hundreds. Wow. Iba-iba pa rin ang bunga, no? Kaya magkakaiba pa rin yung bunga ng bawat isa sa atin. Kaya minsan yung asawa mong babae 30 lang, yung lalaki 100-fold. Amen. Wow. Praise God. Satan uses affliction and persecution to steal the word from our hearts. He doesn't want us to have it because he knows its potential to produce a harvest. God knew the cares of the world would threaten our peace. He tells us to give those cares on Him. Kaya nga ibigay natin daw sa Kanya. Kasi naglalaban yan eh. Hindi lalabanan ni Satanas ang salita ng Diyos, hindi niya nanakawin kung hindi ito mahalaga. Alam niyo, ang nanakawin ng Diablo, hindi yung trabaho mo. Sapagkat alam niya, kahit mawalan ka ng trabaho, kung meron kang salita ng Diyos, magkakaroon ka pa ng mas maganda uling trabaho. Hindi niya rin nanakawin yung pera mo. Dahil alam niya, kung nawala ang pera mo at merong salita ng Diyos sa puso mo, alam niya na mas marami pang perang darating sa iyo as long as you have the Word of God in your heart. Hindi niya rin nanakawin yung anumang mga bagay na yan. Although, minsan yun ang ginagawa niya to distract you, pero kung alam niya na merong salita ng Diyos sa puso mo, wala siyang magagawa, kamot ulo siya. Sabi niya, wala talaga akong magagawa dito, suko na ako. Naku, tumalon na lang ako sa impyerno. Ganun ang sasabihin niya. Bakit? Nagpagod na't lahat-lahat, walang nangyari sa'yo. Because he knows that God's Word is sown, deeply rooted in your heart. So allow the Word of God to be rooted in your heart. Amen? Sabi ng 2 Timothy 3:12,
all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya, huwag niyong sabihin na everything, our sail, our travel sa mundong ito ay panatag ang lahat. There are rough roads. Diba? They will suffer persecution. Pero those persecution is just a part of life. Bahagi lang ng buhay yan. Sa totoo lang naman, kahit wala ka kay Lord, may persecution pa rin, may problema pa rin. Mas matindi pa nga, di ba? Okay? Tingnan niyo si Job. Let's go to the life of Job. Job's response to his trials in life. In Job chapter 1 verse 20, nung nabalitaan niya na sunod-sunod yung balita ng dilubyo sa buhay niya. Unang balita, sabi niya, naku, namatay lahat ng mga tauhan mo. Pati yung mga kawan mo, namatay lahat. Maya-maya naman, sumunod naman, humihingal pa na nagsasalita yung unang alipin, meron na naman paparating. Sabi niya, naku, natumba yung pader. Yung mga anak mo na nagsasayahan, natabunan silang lahat, namatay silang lahat. Diba? Sunod-sunod. Pagkatapos, eto matindi. Nagkaroon siya ngayon ng sakit. Lahat na lang ng kahirapan, nawala lahat ng kanyang kayamanan. At ang pinakamasakit sa lahat sa kanyang buhay na aking naramdaman, I feel Job. Yung asawa niya buhay pa. yung asawa, parang grabe ang tawa mo. Mukhang tutuloy ka pa ba? Sabi niya, yung asawa niya, namatay na lahat yung asawa niya, parang ang laki-laki parusa kay Job ito. Amen. Yung asawa niya buhay pa. Alam mo, ang ginawa ni Job, ito na lang ang ginawa ni Job, no? Job arose, bumangon siya, tore his robe bilang tanda ng kanyang pagluluksa, shaved his head, and he fell to the ground and worship. Diba? Ano ang kanyang reaction? Nabalitaan niya lahat yon? Sumamba siya sa Diyos. Inilugmok niya ang kanyang sarili sa lupa. Sumamba siya sa Panginoon. So, anong pinakamagandang gagawin natin? Praise God, worship God. Amen? Minsan, hindi ka na makapagsalita, iyak mo na lang. At bawat luha na lumalabas sa iyo, doon inilalabas ni Lord lahat ng bigat sa dibdib mo. At bawat luha mo, bawat pag-iyak mo, alam ni Lord ang ibig sabihin nun. Hindi po natutulog ang Diyos. At eto po, if you are broken, the Lord is near to the broken-hearted. Praise God. Now, anong nangyari kay Job? Actually nga, si Job, sabi nga niya dito sa Job chapter 42, dati naniniwala lang ako sa iyo, kahit hindi kita nakikita. Pero ito ngayon, nung dumating ang problema ko, nakakausap na kita. Nakikipag-diskusyon pa ako sa iyo ngayon. Wow! Ibig sabihin, yung problemang dumating sa kanya, lalo siyang napalapit sa Diyos. Amen? Kaya, dati, praise the Lord lang ako. Nung dumating ang problema ko, lalo akong lumapit ngayon sa Panginoon. Wow! Ibig sabihin, in all things work together for good to those who love Him. Hallelujah. Yung mapalapit ka lang sa Panginoon at nakikipag-usap ka sa Kanya, nakikipag-discussion ka sa Kanya, Lord, why, Lord? Why, Lord? And the Lord says to you, my son, I love you. I will never leave you nor forsake you. And the moment that you see one seed of footprints in the sand, it was then that I am carrying you. Doon mo mararanasan ang paghele at pagbuhat sa iyo ng Diyos when you are in troubles of your life. The more that you are in brokenness, the more that you are in depression, the more that you are in trouble sometimes in your life, and the more that you ask the Lord why, and because the Lord loves you, the more that the Lord will come to you and embrace you and ihehele ka niya. Sabi niya, my son, my daughter, I love you. And there you can see
that God is a faithful God. At anong pong sabi niya dito sa chapter 42 verse 12 in the book of Job, "Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning." Kung ano yung nawala, hindi ko alam kung nawala asawa niya, hindi ko nakabasa rito eh. Ay, nandiyan pala si Janine. Kala ko ito lang nakikita ko. No? So, ano ba yung nawala? Nawala lahat ang yaman niya. Sabi rito, pinagpala ang buhay ni Job, higit pa from the beginning. Amen? I tell you, ang bahagi ng buhay mo, if you are in depression or if you're in brokenness o anumang kinalalagyan mo ngayon, anumang mga nawala, you have to expect not only double, but a multiple blessing coming to you. Kung nangyari yan sa buhay ni Job, mga kapatid, na isulat yan dito, thank God, praise the Lord for that. Pero ito po ang katotohanan. Higit na mangyayari sa buhay natin ngayon, sa buhay mo ngayon. Why? Because you are no longer created by God, but you are born from the very heart of God. Magkaiba po yung nilikha at saka yung ipinanganak. In Adam, we were created, but in Christ, we are born from the very heart of God. Ibig sabihin, if you are born from the very heart of God, tagapagmana ka ng Diyos. Lahat ng Kanya ay iyo, kapatid. Oh, glory. Some people want to choose their own way in life, but this will not give them the results they want. God's way is the only way. Kaya sabi po ng Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths." Kapatid, in every plan you have, acknowledge God. Lord, tama ba to? Lord, kaya nga dapat lagi yung kinokonsulta sa Lord yan. Kung hindi kayo sigurado na si Lord ikausap ninyo, pumunta kayo sa pastor. Amen? Kahit wala kayong love game, okay lang, nandito ako. Amen? Nakikinig sa inyo. Nagparinig. Hindi. We are here, opening our heart, listening to you. Amen? Kung hindi nyo alam kung talaga ang gagawin ninyo, praise God. Acknowledge Him. Anong sabi? He shall direct your path. Hindi ka malilito. Kasi sometimes, meron tayong mga decision na akala natin tama, yung pala mali. Kaya sabi rito sa 14:12 ng book of Proverbs, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." Akala mo lang yon tama. Yung pala, the end is death. Now, Isaiah 26 verse 3. "You will keep him in perfect peace." The Lord will keep people in perfect peace. Sino? Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Listen, do you want to have peace and to experience peace in times dito sa mundo na panahon ng full of troubles? Okay? Let your mind stay on God. Ibig sabihin, meditate on Him forevermore and trust Him. Ang sabi po ng Bible ito, "Blessed is the man who put their trust in God." Amen. Nagtiwala ka pa lang sa Diyos, pinagpala ka na. Amen. Do you want to be blessed? Amen. Trust in the Lord. Sabi ko kagabi, trusting the Lord equals happiness. Do you want to be happy? Then trust in the Lord. Amen. Blessed is the man. If you want to be blessed, kahit wala kang hawak sa bulsa mo o walang laman ng account mo or whatever, once na nagtiwala ka sa Diyos, kapatid, pinagpala ka na. Yan ang sinasabi ng Biblia. Blessed is the man who put their trust in the Lord. Trust in the Lord forever. For in Yahweh, the Lord is everlasting strength.
Kay Yahweh, pag nagtiwala ka, nasa Kanya ang walang katapusang kalakasan. If you are strong in the inside of you, glory to God, tatawanan mo ang problema mo at ikaw ang magpapalakas sa mga nanghihina, magbibigay ng kagalakan sa mga nalulumbay at nalulungkot, at magbibigay ng pag-asa sa mga nadirimlan na ng kadiliman ang kanilang nakikita sa kinabukasan. When you are strong and God's word is in your heart, I tell you, glory to God, every word coming out of your mouth will bring life, peace, and joy to those people who listen to you. And you must be a blessing. Church, in closing, again, this world is not getting better. It's getting worse. Okay? But to those who put their trust in the Lord, whose mind is in the Lord, they will keep in perfect peace and victory, prosperity. Tanging sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na katagumpayanan dito sa mundo ngayon na walang patutunguhan. Sa pag-ibig ng Diyos, tayo huhugot ng kalakasan. Shall we give God a hand of praise? Let's stand up. Awitin natin yung inawit nyo kanina. Yung song natin, come on, yung Tagalog. Praise the name of Jesus. Kapahingahan ba yon? Ha? Okay. Praise God. With all of your heart. Praise Jesus. Sa lahat po ng mga nasa screen, samahan niyo po kami sa pagsamba sa Lord. Nandiyan po ang lyrics po ng kanta. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Una pa lang Glory. ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Nung una pa lang, yes, Lord God. Nung una pa lang ako ay inibig mo. Binigay mo lahat. Binigay mo lahat. Mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumbungan at kagalakan, kalakasan na tagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Find peace and rest in the Lord. When you have peace and rest, then the Word of God will take root into your heart. Magsisimula lamang na mag-rooted ang salita ng Diyos sa puso ng tao kapag natanggap niya ang kapahingahan at kapayapaan sa Lord. Church, you have to stay in God's rest so that the Word of God will take root into your heart. Hallelujah. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus,
in the Lord. And there, the Word of God will sink in and take rooted into your heart. You are a victorious person, and God wants to see you prosperous. God wants to see you victorious. God wants to see you full of joy and gladness in your heart. God wants to see you happy all the days of your life. Kaya binigay niya ang kanyang salita sa atin. So let God's Word take root into our heart. Always allow the Holy Spirit to pour out God's love into your heart. Don't let anybody bother you. Focus your mind to the Lord. Napakaganda po ang verse na to in Isaiah. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Praise God. You can only have perfect peace if your mind is focused or stayed on God. Do you understand that? Perfect peace or peace cannot be found anywhere else, only in the Lord. Oh God, thank you. Father, thank you. And now, I declare perfect peace coming into the mind and into the heart of every listener right now. Let your word sink into the heart, brings life, brings healing, brings perfect peace, oh God, in their life today and forevermore. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. We can all be seated. Amen. Wow, I love what I'm hearing today. What a peace and joy that I have in my heart. If you let your mind be focused in God's word unto Him, then you will have perfect peace. Amen. Praise God. So today, let's worship the Lord with all our finances, because we want to worship Him wholeheartedly. Money is always connected to our heart, so worshiping God with our finances is worshiping the Lord with all of our heart. Sa lahat po ng mga nandyan po na nakikinig, mga kapatid po natin, so you can send your offering, your tithes, your love gift through our GCash. Or kung makakadaan kayo dito, much better, no? Dala niyo na po dito. At sa lahat po ng mga viewers natin from different countries, if you want to be a part of this ministry, so be it. Thank you so much for opening your heart para po sa partnership po natin sa ministeryong ito. The Lord bless you. So you can contact Pastor Walter or our message, our page para po sa detalye o paano po tayo makapag-support o makapagbahagi po ng ating pong mga love support po or offering sa Panginoon sa ministeryong ito. So God bless you. So church, God bless you as you worship the Lord with your finances.
sa ating Diyos na buhay. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Minsan pa ika'y sasabihin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat ang ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. For the last time, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Pasasalamatan. Pasasalamat ang magpakailanman. For the last time. Pasasalamat ang magpakailanman. Yes, Lord God. Amen. Let us now bow our heads and close our eyes. Lord, thank you for this day, Father God, na kami po ay muling nakakain ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay na, Lord God, kami ay busog na busog sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na nag-deliver, Panginoon, ng inyong salita na nagbigay ng kalakasan sa aming mga spiritual, Panginoon, sa aming spirito, Lord God. Tunay na, Panginoon, na kayo ang bread of life. Thank you, Jesus. And Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nag-bless, na nagbigay sa pamamagitan ng kanilang finances, Father God. We pray for multiplication, Father God, of these finances, Father God. Lord, naniniwala ako, Panginoon, ang bawat kasama namin ngayon na nakapakinig ng inyong salita, you renewed their mind, Father God. At naniniwala ako na dinedeklara nila araw-araw ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal sa kanilang buhay, Father God. I pray, Father God, that sa kabila ng nararanasan namin ngayon, Panginoon, ay nandun pa rin na we find rest, we find peace in your arms, Father God, because of your love for us, O Lord. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon. Tunay na blessed are the man who put their trust in you, O Lord God. Thank you, Lord, sapagkat uuwi kami, Panginoon, na masaya, puno ng pagmamahal na galing sa iyo, O Lord God. We praise you, Father. We glorify you in Jesus' name.